safer internet for the voters. Kasi naglipa na po ang mga fake news, ang disinformation, gamit ang AI. Alam naman po natin na hina-harvest yung mga datos ng mga nasa SOCMED at lalabas sa algorithm mo. Yung andyan, yung maraming may mga tanim na trolls, merong mga how do you keep it safe? Is there such a thing as keeping the internet safe for the voters, o kailangan silang i-educate para maging discerning? Tama ko kayo, Ma'am Ali, no? It's a two-pronged approach po. Unang-una po, kinausap na natin yung mga kaibigan natin, partners natin sa mga social media platforms, which traditionally is the platform being used now to promulgate at saka to propagate itong mga fake news na to. So nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang mga pakikipag-ugnayan, pakikipagtulungan sa kanila. And born out of that collaboration with them, nagkakaroon tayo ng mga regulations. Pag halimbawa po sa mga platforms po, pag ito ay AI generated, computer generated, may banner na kayo makikita ngayon doon sa mga videos tsaka sa if this is AI generated po. Nagkaroon na rin tayo ng green lane pagdating sa mga social media platforms. Ang gobyerno natin, halimbawa may magsusumbong sa inyong DICT na sila ay biktima ng mga fake news or mga celebrities, katulad ng mga celebrities na katulad nyo, na nabibiktima, na nagagaya yung imahe at boses nyo. Maaaring yung tayong tawagan at makikipagtulungan tayo para mas mabilis yung pagre-report at pagte-take down sa mga contents na ito. Pero tama ho kayo, ang pinaka-importante pa rin ho talaga dyan ay ang voter education at saka information campaign po natin. In fact ho, inatasan ho ng ating mahal na Pangulo through the PCSO, ang DICT, para ho manguna dito sa information drive natin against fake news, disinformation, misinformation, and malinformation po pagdating ho sa eleksyon. So maglalabas ho tayo ng mga infomercials, paano ho maging safer at maging mas mapanuri tayo pagdating ho doon sa mga campaign period natin with regards to, again, disinformation po. Oo. Pero Asek, ito yung nakakabahala di ba? Parang kung hindi ka masyadong magaling, maski na may pinag-aralan ka na, it's so hard to spot pag fake news siya or sabi mo nga, kailangan talaga may information campaign. Pero yung mga nangyayari, from what we have right now, ano yung mga common na paggamit po ng artificial intelligence na dapat po talaga we should be wary of na dapat nasa spot na natin yan, na kasi pag tatawag pa sa inyo, magsusumbong, yung reaction rin, baka matagal pa no? Pero yung on our end, ano ba yung mga quickest way para po matigil itong pagiging pagka-gullible natin? Tama ho, Ma'am Pat. Kaya nga binanggit natin kanina yung collaboration natin with the social media platforms para magkaroon ho ng mga banner when it comes to yung mga AI-generated deepfakes po. So, pag these are computer-generated na mga videos, magkakaroon ho kaagad ng banner. Ang mga social media sites natin like Meta, who owns Facebook, Instagram, ang ByteDance, who owns TikTok, and Google, who has YouTube, na magkaroon ng banner para makikita at masasabi ulit kaagad natin sa mga kababayan natin na these are computer-generated. Pero aminin mo natin, this is not without its challenges po. Kasi halimbawa, if it's computer-generated tapos nireplicate mo, binidyohan mo, hindi na madidetect ngayon ng mga systems natin if this is computer-generated. Kasi original video na siya, lalabas na siya na binidyo mo na siya from, for example, your phone. So, hindi na ho siya madidetect. So, again, I think it's both us collaborating to help stop these misinformations and malinformations. Pero again, ang bigger na trabaho natin is talagang information drive po natin. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.